Martin Romualdez. And then Representative Poe is the son of former Senator Grace Poe. And Representative Recto is the son of former Senator Rap Recto. And Representative Benitez is the son of the Bacolod City Law District, Albi Benitez. So mga kaibigan, matatawag ba nating nepotismo ito? Sila po ay mga anak ng mga dating naging kongresista, naging senador. Matatawag po ba nating nepotismo yan? Okay, mga kaibigan, hindi po natin matatawag na nepotismo yan dahil yan po ay demokrasya. Sila po ay dumaan sa halalan at sila po ay hinalal ng kanilang mga constituent. So hindi po sila matatawag na nepotismo, kundi yan po ay proseso ng demokrasya dahil sila ay dumaan sa eleksyon. Pa? So, tingnan po natin yung Ubis Duterte dynasty, no? Na patuloy na nagpe-prevail sa Davao City. Tingnan natin Okay. Ito po mga kaibigan, yung tinatawag na Ubis, masyado ng mataba, no? Masyado ng mataba. Ubis Duterte dynasty. Talagang ito talaga ang masasabi natin na dinastiya, no? So the family of former President Rodrigo Duterte ruled elections in their stomping ground, Davao City, setting the tone for the rule of dynasties in the region, in the Davao region of Region 11. So mamaya, titingnan natin kung bakit ito naging dynasty. Although sila po ay nahalal ng kanilang mga constituent, ng kanilang mga kababayan, pero makikita po natin kung bakit ito dynasty, no? So the Duterte, now facing pre-trial for the crime against humanity of murder in the Hague in connection with drug war, ay nanalo po siya, no, landslide po, no, against Carlo Nograles. So siya po ang city mayor. Ang anak naman po niya, si Basti Duterte, ay nanalo din naman po as vice mayor ng Davao. And then, yung city councilor naman po, no, si Paulo Duterte, ay nanalo naman po sa first district, no, representative, congressman po, no, representative, si Paulo Duterte, nanalo po. At ito naman pong si Paulo's son, si Omar, at saka si Rigo, ay na-elect din sa second district representative and city councilor, respectively. So kung titignan po natin dito, mga kaibigan, ito po ang tunay na dynasty. So, sabi nga po mga kaibigan, no, merong mga magsusulong sa 20th Congress ng anti-dynasty law. At kailangan po ay i-define kung ano po ang ibig sabihin ng dynastiya. At ito po mga kaibigan ng isang best example ng dynastiya, no? Kasi ang tatay, mayor, ang vice-presidente, ang vice mayor, anak, no? So, ulitin natin. Ang mayor, yung tatay. Yung vice mayor, yung anak. Yung representative sa first district, anak din, no? Duterte. Pagkatapos, ang representative sa second district, anak din. Mga kaibigan, no? Anak ng anak or apo ni Duterte. Pagkatapos, yung city councilor ay apo din ni Duterte. So kung titingnan natin, ito po yung dynastiya. Ito talaga yung dynastiya. Kasi sa isang lugar, nandun sila po lahat ang humahawak, no? Yan po ang dynasty. In Davao de Oro, katulad din po sa Davao de Oro, Raul Mabanglo was elected governor. Yung wife naman niya sa first district, no, representative, Maricar Zamora, won re-election. Tapos yung son naman nila ay na-retain din. So, etc. Ibig sabihin mga kaibigan, ganito po yung tinatawag na dynastiya. Yung halos sila lang talaga ang humahawak sa lugar na yan. Lalong-lalo na po yung mga Duterte. Kasi mga kaibigan, since 1986, no? 1986 ay namayagpag na po ang mga Duterte dyan sa Davao. At noong 1987, nag-umpisa po si Duterte na maging mayor. Kasi noong 1986, vice pa lang siya. And then noong 1987, siya na maging mayor. Tapos nagpapalitan na lang sila ng kanyang anak. Hanggang sa siya ay nag-ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas at naging
Pangulo nga si Mr. Duterte, pagkatapos yung anak naman niya, si Sara, ang pumalit sa kanya bilang mayor. So kung titingnan natin, since 1986 or 1987, no, ay hinawakan na nila ang Davao City. Until now, ay hawak pa rin nila ang Davao City. So kung titingnan natin, ito po talaga yung dinastiya na tinatawag. Di ba? So, ito po mga kaibigan, no? Kaya nga po, dapat talaga merong anti-dynasty bill. Kasi dito sa Dasmariñas, Cavite din po, mga kaibigan, no? Sa Dasmariñas, Cavite ay dynasty din po ito. Mga Barsaga, no? Barsaga yung mayor, tapos council, yung congressman, Tico Barsaga, etc. etc. No? So, ilang ano na po sila dito? Ilang dekada na rin sila dito, no, mga Barsaga. Kaya nga talagang dapat na maisulong na talaga ang anti-dynasty law para maiwasan talaga yung ganito na mga dynasty, no? Okay. So, tingnan po natin mga kaibigan, na ito pong si Digong, mga kaibigan, si Duterte, no? Mr. Duterte, appointed his lover as PCO executive, then hired 7 family members sa agency, pero okay lang sa mga DDS. So, ito po mga kaibigan yung hypocrisy ng mga DDS. Kasi sinasabi nila na, ay, nepotismo ang nangyari ngayon. Ay, ganito yung nangyari ngayon. Pero hindi po sila tumitingin sa salamin na sa panahon po ni Mr. Duterte ay kitang-kita po yung tunay na nepotismo. No? So, tingnan po natin ano ba ang nangyari sa panahon ni Mr. Duterte. Okay, tingnan natin na. Okay. So, ito po nangyari no, sa panahon po ni Mr. Duterte. Okay, Duterte appointed PCSO executive and hired 7 family members. No? So, tingnan po natin. So, ito po si Ruina Garma, mga kaibigan. No? Retired Police Chief Ruina Garma, mga kaibigan, no, on September 27, confirmed to lawmakers that she hired 7 family members when she was the general manager of the Philippine Charity Sweepstakes or PCSO in 2019. So mga kaibigan, ito pong si Ruina Garma ay girlfriend, no? Girlfriend po ito ni Digong. At yung girlfriend niya, inlagay po niya dito sa PCSO. At ito naman po, si Ruina Garma ay nag-hire ng kanyang pamilya. 7 family members. So, hindi po ito basta-basta. 7 na family members ang kanyang hinire. At hindi lang po basta kamag-anak, kundi pati po ang kanyang anak, mga kaibigan, ang kanyang anak, na kini-question nga po kung bakit hinire, bukod sa anak niya, no, talagang immediate family, ay etong anak pala mga kaibigan, no, ni Ruina Garma ay may problema pagdating po sa mental health, no? So, ito po mga kaibigan, no, the former PCSO general manager fumbled with her words and then said it was more or less 5. I'm sure more than 5. Tinatanong po siya ni Representative Fernandez, no, ni Dan Fernandez, kung ilan yung pamilya niya na kanyang na-hire. At ito po, kinonfirm po na 7. However, Fernandez said it was 7, which Garma confirmed when the lawmakers mentioned 7 names of her relatives, no? So, ito po, totoo na 7 ang kanyang hinire, mga kaibigan, para dito sa PCSO. And this included her first cousin, sisters-in-law, and brother-in-law, even her daughter. The positions they took were that of a nurse, IT consultant, admin officer, private secretary, and researcher. So, eto mga kaibigan, hinire po niya ang kanyang daughter. Nakakasurpresa kasi nung tinanong po si Garma, mga kaibigan, tungkol sa kanyang daughter, ay bakit niya hinire ito as confidential agent at PCSO, mga kaibigan, no? So, kinonfirm po ni Garma this as well and began answering defensively when Fernandez mentioned her daughter's mental disorder. So, meron pong mental disorder ang kanyang anak, pero ito po ay kanyang inilagay, no, sa PCSO
agent, no? As PCSO agent, kahit alam niyang meron mental disorder. So, Garma explained that her daughter's condition include dyslexia, attention deficit hyper activity disorder or ADHD, bipolar, and depression, which are not diseases. Ang sabi niya, pero mga kaibigan, kapag ganito po kasi, apektado po, no, ang trabaho at apektado po ang mga desisyon. Kasi kita mo, bipolar, may depression ka pa. Tapos, meron ka pang ADHD, meron ka pang dyslexic ka pa. So, mga kaibigan, dapat ito ay hindi nga hinire, no? As PCSO agent dahil magkakaproblema talaga. So, mga kaibigan, napapabalita na itong anak niya na ito na may problema sa mental health, napapabalita na ito daw, no? Hindi ko alam kung gaano katotoo, ito daw yung anak nila, Mr. Duterte. So, hindi po natin alam kung ito ba talaga, no, nila ni Mr. Duterte. Pero ito po yung binabalita ng mga nagmamarites na ito daw po yung anak nila ni Mr. Duterte. Etong merong problema sa mental, no? May mental health problem, no? So, yan po mga kaibigan. Okay. Sabi pa dito, however, these were not the qualification required of a confidential agent, which Fernandez pointed out. Tama nga naman, di ba? Qualification, tingnan natin na qualification of a confidential agent. The lawmaker raised a printed screenshots of the requirements and enumerated that a confidential agent must first have a criminal justice degree. So yan po mga kaibigan, unang-una doon palang bagsak na, no? Bagsak na yung anak ni Mr. Duterte at saka ni Ruina Garma, no? Doon pa lang sa point na yun, bagsak na kasi wala naman po siyang criminal justice degree, no? And then the second qualification, Fernandez said is previous experience in law enforcement. So dapat may experience daw sa law enforcement, no? This is in contrast with Garma's answer to Fernandez, to which she said that a confidential agent is someone you can trust on matters. So, mali, no? Mali yung sinasabi ni Garma, no? So, talagang basta lang kasi nilagay siya doon, pero wala naman siyang alam pagdating doon sa position ng isang PCSO chief officer, no? So, ano pa? This puzzled Fernandez to question how Garma could not know, given that she had been with her daughter for 23 years. The former PCSO general manager later confessed to the lawmaker that her daughter has no experience in law enforcement. Di ba? So wala daw walang experience ang kanyang anak pagdating sa law enforcement, no? So mga kaibigan, no? Nagsinungaling lang talaga, no? Guys. So, ito po mga kaibigan, ito po talaga kung titingnan natin, ang gumagawa po ng nepotismo ay si Duterte. Dahil si Duterte po ang nag-a-appoint ng mga tao na kahit hindi naman dapat na ina-appoint niya dahil lang sa girlfriend, dahil lang sa ito ay kanyang kapartner or kalaguyo, o di ba? So, ito po ay kanyang hinahire dahil lang po doon or kaibigan, no? Pero wala naman po pagdating sa qualification. Magkaiba po kasi sa panahon po ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos ay tinitingnan po talaga ng ating Pangulo unang-una yung qualification, hindi po yung kaibigan. Kasi kung kaibigan lang, kung kamag-anak lang, daming mga loyalista na mula noon nagtatanggol sa kanya. Ang daming mga kaibigan si PBBM na mga loyalista na mga
may mga say, mga mayayaman, mga nagtatanggol talaga sa kanya ever since. Pero hindi naman niya hinire. Kasi ang kinukuha po ng ating Pangulo ay kailangan meron talagang experience. Katulad na lang itong sa PCO, no? Presidential Communications. Oh, ang dami namang pwedeng ilagay dyan na mga loyalista. Oh, PCO, about communications. Ang dami pwedeng ilagay dyan. Pero ang nilagay niya talaga ay si Dave. Si Dave na matagal na, no?